Tatlong dahilan kung bakit nalulugi ang vulcanizing business. Kaya kung may plano kang magtayo ng ganitong negosyo, tapusin mo ang bidyong ito. Baka sakali magbago ang isip mo at maghanap ka na lang ng ibang negosyo. Pero bago ang lahat, kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala ang inyong kapwa kabulkit, Jeremy Milano Enciso. At 9 na taon na rin po akong nagmamay-ari ng negosyong vulcanizing shop. At bago ko simulan itong tatlong dahilan, abay kwentuhan ko muna kayo. Sa edad na 10 mga kabulkit, natuto na po ako mag-vulcanize. Namasukan ako sa akin tiyuhin at yan ako nagsimula sa mga gulong ng bisikleta, padyak, motor. At katagalan naman habang tumatanda, pinayagan na ako ng tiyuhin ko na gumawa ng mga SUV, mga lock type na tulad ng Jeep. Pero mas nahasa ako nung pumunta na ako ng Binangonan, Rizal. At dyan talaga ako medyo nagpakasanay na. Pero hindi ko sinasabing sobrang galing kumakabulkit ha. Ang sigurado, meron pang mas magagaling sa akin. At yun nga mga kabulkit, hindi rin ako nagtagal kasi nga, syempre, buhay binata, naghahanap ng ibang adventure. Kaya sumubok ako ng ibang trabaho. Namasukan ako bilang lighting crew sa isang video rental company na kung saan tungkol sa shooting, taping, o basta sa ganyan. Kung hindi kayo naniniwala, bahala kayo. Basta ako, nagtrabaho ako dyan, 9 months. Yun nga lang, umalis ako kasi hindi ko kaya ang trabaho. Sobrang puyat. At yun nga, taong 2009 or 8, basta ganyan, nagsimula ako magsarili na vulcanizing shop. At sa awa ng Diyos, inaabot ng 3 taon, nalugi pa rin. Kaya, ito ang 3 na-realize ko na dahilan kung bakit nalugi yung aking vulcanizing business. At ang unang dahilan ay hindi ko ito pinagplanuhang maigi. Kasi ang alam ko lang noon, magaling na ako mag-vulcanize. Kaya bumili ako ng mga mumurahing gamit. Yung mga basic na kagamitan. Kaya nagtayo na ako ng sarili kong shop. Yun nga lang, hindi ko naisip na kailangan palang pagplanuhan yung pagtatayuan mo ng negosyong vulcanizing shop. Hindi yung basta-basta ka lang, makakita ka lang ng tabing daan, pwede na yon. Hindi pala yon. Kasi dun sa pwestong yon, hirap ako makalimang customer. At sa maghapon, butata pa. Yun. At kahit nung makalipat na ako sa mismong bahay namin, wala ding upa, ganun pa rin. Wala pa rin pangyayaring maganda sa shop ko. Mahina pa rin ang kitaan. Kaya, ayun. Dahil mahina ang kita, lugi. Hindi ko kasi pinagplanuhan na may dapat palang lokasyon o may saktong lokasyon para sa ganitong negosyo. Kaya, mga kabulkit, kung may plano ka na magtayo ng isang vulcanizing shop, pagplanuhan mong maigi. At ang una mong dapat isaalang-alang ay yung pagpupwestuhan mo. At kung hindi mo pa alam, meron akong vlog dyan, halongkatin mo lang sa page ko. O kaya, pumunta ka sa YouTube dahil andun yung kumpletong vlog ko. At ang pangalawang dahilan kung bakit nalulugi ang vulcanizing business ay hindi ka nag-upgrade na kagamitan. O mga kabulkit, dito sa vulcanizing shop ko ngayon, 6 years ang inabot ko bago ako nakapag-upgrade o nakabili ng tire changing machine. At nung time na yon, oo, malakas yung kita. Pero hindi pa rin sapat. 500, 1,000. Akala ko okay na yon. Pero dahil may sinusuportahan nga ako at syempre yung mga billings, yung mga bayarin, wala talagang natitira. Para sa akin, lugi yun. Kasi walang progreso. Pero, nung nakapag-upgrade na ako ng kagamitan,
doon lalong lumakas yung aking vulcanizing shop. At kapag lumakas, syempre, lakas din ang kita. Yun. Kasi ang sukatan ng hindi naluluging negosyo, ikita. Kaya, kung ngayon, hindi ka pa nakakapag-upgrade ng kagamitan, malamang sa malamang, malulugi ka. Kasi yung mga kasabayan mo, yung mga kakompetensya mo, meron ng mga kagamitan na maayos. At doon magpupuntahan yung mga customer na hindi mo kayang bigyan ng serbisyo. Tulad na lamang ng mga naka-SUV na naggagandahan. Tingin mo ba yung magandang mugs nila ipapasungkit sa'yo? Di ba hindi? Kaya hindi mo sila mabibigyan ng magandang serbisyo. Ngayon, hindi ka kikita na maganda. Dahil maganda yung sasakyan nila, maganda yung gulong nila, maganda yung rim nila, maganda rin yung isisingil mo sa kanila kung meron kang magandang kagamitan. Yun ang pinupunto ko mga kabulkit. Kaya sana inyong maintindihan. At ang pangatlong dahilan kung bakit nalulugi ang negosyong vulcanizing shop ay akala natin kikita agad tayo ng malaki. Yun. Ang mindset kasi natin pag negosyo tayo, dito na tayo yayaman, dito na tayo makakabili ng mga gusto natin, at nakita natin sa ibang tao na may shop owner din, ang daming pumipilang customer, akala natin kaya nating kopyahin yun. Pero hindi, na-hype lang tayo. Ang katotohanan doon, sa pagsisimula ng vulcanizing business, hindi agad boom ang negosyo mo. Aantay ka ng matagal na panahon para makilala ka dyan sa lugar mo o kahit saang pwesto na pinaglagyan mo. Bibilang ka dyan ng taon. Kasi ang negosyong to, patagalan to hanggang sa makilala ka ng makilala ng mga taong nakapaligid sa iyo. At hindi lang yon. Siyempre, merong mga magiging kakompetensya ka. Pero, yun nga, paano ka magiging ahead sa kanila? Kaya nalulugi ang vulcanizing business na bagong tayo kasi akala nila kikita agad, malaki yan ang kita agad, pero hindi. At kapag sa isang araw o 2 araw na walang kinita, walang pumasok, kung meron man 1, 2, ang nasa isip ay isara na lang at maghanap ng ibang negosyo. O kaya nagsisisi na dahil bakit kaya ito pa ang pinili kong negosyo? Pwede namang tindahan o pwede namang kainan. O, di ba? Ganon tayo. Kasi kahit ako nung una kong naluging negosyo, hindi ko talaga maintindihan. Kasi wala talaga. Na-realize ko lang nitong tumagal na ako dito sa pangalawa kong binuksan na vulcanizing business. Doon ko naintindihan itong mga bagay-bagay na pag negosyo, kahit ano sigurong negosyo, hindi agad madadala sa unang araw, unang buwan, unang taon, kikita ka na agad ng malaki yan. O yayaman ka na. O mabibili mo na lahat ng gusto mo. Hindi po yung ganon. Ang negosyo po ay matagal na proseso. Lalo na sa vulcanizing business. Dapat dito makilala ka nila ng lubusan at malaman ng karamihan na magaling ka sa serbisyong binibigay mo. At yun mga kabulkit, kaya sana sa mga magsisimula, maintindihan nyo itong pinagpuputak ko rito. Dahil kung hindi, walang problema. Ituloy nyo pa rin yan. At tulad ko, marirealize nyo din yung mga pagkakamali ko. Ang importante dito, huwag kang sumuko. Kasi hindi ako sumuko. At ngayon nga, magsasampung taon na ako. At nagpapasalamat ako ng todo-todo. Kasi nga, umabot ako sa stage na to. At sobrang blessing na ang natanggap ko. Dahil yun nga, siyempre, hinubog na ako ng panahon. At kung balak mo pa rin na magsimula ng vulcanizing business at ituloy, iniimbitahan kitang sumali sa aming Vulcanizing Group of the Philippines. Binuo ko yan para makatulong sa lahat ng tireman,
sa mga gustong magsimula. Kasi marami dyan, mga kapwa kabulkit natin na nag-share ng kaalaman, mga technique sa pagbubulkanize. Kasi naniniwala ako na kapag tayo lahat ng mga tire, mga lahat na kabulkit, nagtutulungan, nagbibigay ng kaalaman, maiiwasan natin ang pagkalugi sa negosyong to. Okay ba mga kabulkit? Muli, ako ay mag-iiwan ng kung ayaw mong mahirapan, madumihan, mainitan o pagpawisan, hindi para sa iyo ang negosyong to. Bye-bye mga kabulkit!